mga kaibigan, isang magandang gabi ho sa ating lahat. Nandito ho tayo sa ating post ngayon nang kung saan ay pag-uusapan ho natin yung tungkol sa tanong, mga kaibigan, na makukulong ba ang isang tao? Makukulong ba ang isang tao dahil sa hindi magbabayad ng utang? So, in the first place, direct to the point po yung sagot ko dito. No, direct to the point, at the same time, bigay paalala lang po, I am not an expert. I am not an expert about law, but I am only to share what is the little bit of knowledge for me about law. No? Yung kunti kong kaalaman sa batas lamang po ang aking ibibigay dito, kahit magtanong kayo sa lawyer. For me, ang hindi pagbabayad ng utang ay hindi po makukulong ang isang tao. Makukulong lang po ang isang tao dahil sa may kasama na hong panluloko or panlilinlang po, no? Ayon doon sa sa saligang batas natin in section 20 article 3, hindi makukulong ang isang tao sa hindi pagbabayad ng utang, kundi pwede siyang maanuhan ng civil case, no? Pero pag may kasama ng pangluloko, mga kaibigan, pwedeng makulong ang tao under of the revised penal code sa estapa sa 315 ng civil code, revised penal code, mga kaibigan. Pwede siya doon, no? Makukulong ang isang tao kung may kasama ng panluloko or panlilinglag, no? Pero paano naman kung yung utang ay lang, usapan, walang pinipirmahang papel or dokumento regarding doon sa utang? So, pwede bang masingil ang isang tao? May prescriptive yun na, mga kaibigan, within 6 years, no? Within 6 years, ayon ho doon sa batas, na kung saan ay pwede kang mag-send, no? Pwede kang mag-ano ng demand letter to the court within 6 years. Yan po ang kaibahan, no? Ang prescripted niyan ay nasa 6 years. Pero pag may kasamang dokumento ho or papel ang inyong pinipirmahan sa regarding sa utang, ang prescripted niyan ay nasa 10 years old, no? Yan po ang kaibahan, mga kaibigan. So, hindi makukulong ang tao hindi dahil sa hindi pagbabayad ng utang, kundi doon sa mga panluloko. So I hope so, mga kaibigan, ay may natutunan kayo kahit kunti. Yung mga palautang dyan, no? Yung mga palautang, makukulong kayo makukulong kayo. So, hinay-hinay at magbayad-bayad na naman kayo ng mga utang. Salamat po.